Kapag narinig mo yung pangalang Satanas, malamang ang unang pumapasok agad sa isip mo ay isang nakakatakot na halimaw. Oo, yung may mga sungay, tapos mapula yung balat. Mismo, siguro na-imagine mo siyang may hawak na malaking tinidor at nakatira dun sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ganyan na kasi siya naikultura sa atin ng mga pelikula at lumang sining eh. Tama, hanggang na yun, ganyan yung image niya. Pero para sa'yo na nakikinig ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo na ayon sa mga pinakasinaunang teksto na pinag-aaralan natin, siya pala yung pinakamaganda at pinakamatalino at pinakaperpektong nilalang na umiral bago pa man nagkaroon ng tao? Nakakagulat nga iyan para sa marami. Paao nagmula yung ultimate villain ng kasaysayan sa isang ganap at walang bahid na perpeksyon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakasarap imayin ng paksang ito. Ang hawak nating pangunahing dokumento ngayon ay isang malalim na theological na pag-aaral na may titulong Lesson 6, Fall of a Powerful Angel. Okay. At ang nakakagulat dito, yung mga pinagmula ng kasamaan sa mga sinaunang tekstong ito ay hindi nagsisimula sa isang pangit na anyo. Nagsimula ito sa isang bagay na nakakabulag sa sobrang ganda. At para malinaw sa iyo na sumasama sa ating malalimang pagsusuri ngayon, maaaring nagre-review ka para sa isang klase o talagang mahilig ka lang sa mga sinaunang misteryo, ang misyon natin ngayon ay himayin ang tekstong ito. Walang labis, walang kulang. Mismo, wala tayong papanigan na anumang sekta at hindi tayo magdadagdag ng teorya mula sa labas ng dokumento. Titingnan lang natin yung mga level ng informasyon, ang mga matitinding debate ng mga scholar at yung mga pambihirang literary techniques na ginamit sa Biblia para maikwento ito. Para hindi tayo malunod sa dami ng impormasyon. Kaya bago tayo pumunta doon sa mismong pagbagsak, kailangan muna nating sagutin yung pinaka-basic na tanong. Ano ba talaga yung bumagsak? Kasi ayon sa ating source, bago pa man daw maitatag ang pundasyon ng mundo, inilikha na ang mga anghel. Tama. At mahalagang maunawaan natin yung kalikasan nila base sa hawak nating teksto. Ang mga anghel ay inilarawan bilang mga spirit beings. Spirit beings, bale walang katawan. Oo, ibig sabihin yan, sa kanilang natural na estado, wala silang mga pisikal na katawan na tulad natin na napapagod o tumatanda. Ah, okay. Ngunit mayroon silang kakayahang mag-manifest o parang mag-anyo sa pisikal na mundo. Madalas silang nagpapakita bilang mga tao kapag mayroon silang mensaheng kailangang ihatid. Napakarami nila, hindi sila pantay-pantay. Anong ibig mong sabihing hindi pantay-pantay? Nakaayos sila sa isang napakakomplikadong hierarchy ng authority at kapangyarihan. May mga matataas, may mga mas mababa. Okay, himayin natin ito. Sinasabi sa teksto na nilikha ng perpekto at lubhang matalino. Pero hindi sila omniscient o hindi nila alam ang lahat ng bagay. Oh, may limitasyon pa rin. At higit sa lahat, binigyan sila ng free will o kalayaang pumili. Para madaling ma-visualize ng mga nakikinig, isipin mo na lang ang mga anghe bilang mga in-house, highly advanced, autonomous AI systems ng kalawakan. Magandang analohiya iyan. Sobrang taas ng processing power nila. May sarili silang kakayahang mag-analyze ng data at magdesisyon pero hindi nila hawak ang buong source code ng universo. Limitado pa rin yung kaalaman nila eh. Oo, kasi hindi sila nakaprogram para lang mag-execute ng command ng walang pag-iisip. Ang disenyo nila ay nangangailangan ng alignment. Kailangan nilang piliin kung kanino sila papanig. May choice sila talaga. Mismo. At ang nakakabigani dito ay yung mismong konsepto ng perpeksyon. Ang totoong pagiging perpekto ng isang nilalang, lalo na kung ito ay ginawa para magkaroon ng relasyon sa malilikha nito, ay hindi maaaring pilit. Kailangan nitong magkaroon ng kakayahang magdesisyon. Wait, teka, papasok ako dyan. Kasi kung iisipin mo bilang isang engineer or programmer, kung gumawa ka ng isang perfect na system tapos bigla itong nagrebelde at sumira sa buong network mo, ang sasabihin ng mga tao ay may bug o depekto sa ginawa mo, di ba? Natural na iisipin niya ng tao. Kaya nga kung ginawa ng Diyos na perpekto ang anghel na ito, bakit
itinuturing na kasalanan ng anghel yung pag-aaklas, bakit hindi kasalanan ng gumawa sa kanya? Napakagandang pushback niyan. Diyan papasok yung pinakadiwa ng free will sa teolohiya. Ang kakayahang pumili ay hindi isang bug. Ito ay isang feature. Isang feature. Oo. Kung walang kakayahan ng isang nilalang na tumanggi, hindi tunay ang kanyang pagsunod o pagmamahal. Siya ay isa lamang makina. Ang kalayaan ay may kasamang napakalaking panganib. Kaya kailangan ng risk para maging totoo. Eksakto. Upang magkaroon ng tunay na kabutihan at tunay na katapatan, kailangang bukas ang pinto para sa posibilidad ng pagsuway. Ang kapasidad na ikalkula ang sarili nilang perpeksyon, ang mismong nagbigay sa kanila ng opsyon na piliin ang sarili nila kaysa dun sa lumikha sa kanila. Wow. Isang feature na naging fatal flaw dahil sa maling pagpili. Pero teka lang, nagdudulot ito ng isang napakalaking logistical problem para sa ating mga nagbabasa ng kasaysayan. Paanong problema? Kasi kung ang lahat ng ito, yung paglikha sa mga anghel, ang pagbigay sa kanila ng free will, at itong isang malaking kosmikong pag-aaklas ay nangyari bago pa man nagkaroon ng mundo at ng mga tao, paano natin ito nababasa ngayon? Oo nga naman. Sinong nag-record nito? Wala namang human witness na nag-take down notes sa langit, di ba? Wala namang tao doon. Iyan ang dyan tayo dinadala ng ating teksto sa pamamaraan ng mga propeta. Ginamit ng mga propetang sina Isaiah at Ezekiel yung isang literary device na halos katulad ng isang flashback sa pelikula. Flashback. Oo, tulad nung ginawa sa 1962 American Western film na Who Shot Liberty Valance. Pero hindi ito simpleng pagbabalik tanaw lang. Ginamit nila ang mga makasaysayang hari ng Babylon at Tyre, mga totoong taong malulupit at mapang-abuso sa kapangyarihan bilang isang cinematic parallel. Paanong naging parallel? Kapag pinapagalitan nila ang mga haring ito dahil sa sobrang kayabangan, umaabot sa punto yung tula na ang ginagamit nilang paglalarawan ay masyado ng malaki, masyado ng kosmiko para sa isang ordinaryong tao lang. Ginagamit nila ang kasaysayan ng tao para silipin yung mas malaking pagbagsak sa kalangitan. Wait, hold on. Kung literal na mga tao lang pala ang pinapagalitan ni na Isaiah at Ezekiel, itong mga hari ng Tyre at Babylon, ibig sabihin ba nito itong buong konsepto natin tungkol kay Satanas ay isa lamang malaking misinterpretation? Yan ang matinding tanong dyan. O mula sa isang simpleng editorial column. Isa yan sa pinakamabigat na debate ng mga scholar na malinaw na inilalatag sa hawak nating dokumento. Totoong may panganib talaga ng front-loading. Yung pinipilit yung modernong pananaw sa lumang teksto. Mismo. In fact, sa pag-aaral ng Ezekiel 28, inire-report ng source natin na may 7 magkakaibang pananaw o interpretasyon ng mga eksperto tungkol dyan. 7! Grabe! Oo. Upang hindi malunod ang ating tagapakinig sa detalye, pwede nating pangkatin ang 7 iyon sa 3 pangunahing kategorya. Sige, ano-ano yun? Na yung literal na pananaw, na ito ay tula lamang talaga para sa human king ng Tyre o di kaya ay kwento ng isang ideal na tao, baka pati na rin daw kwento ni Adan. Pangalawa, ang mythological na pananaw. Na baka kinopya lang daw ni Ezekiel ang isang lumang mito ng mga Phoenicia tungkol sa mga Diyos-Diyosan at inangkop na lang sa hari. Tapos yung pangatlo. At pangatlo, ang supernatural na pananaw, na ito ay direktang tumutukoy na sa orihinal na kalaban ng Diyos sa pagbagsak ni Satanas. 7 interpretasyon talaga? Kaya pala napakasalimuot ng usaping ito. Pero, bakit mas pinipili ng marami ang pangatlong kategorya? Bakit hindi na lang tayo maniwala na diss track lang talaga ito laban sa hari ng Tyre? Kasi kung babasahin mo ng maigi ang teksto, yung mga salitang ginamit ay sumusobra na sa kapasidad ng kahit sinong kaong politiko. Masyadong exaggerated. Sobra. Mapapansin mo na biglang nawasak yung normal na kategorya ng tao eh. Kaya nililinaw sa atin ng teksto na simula pa noong 2nd century AD, ang malaking bahagi ng tradisyon at mga teologo ay matibay nang naniniwala na ang inilalarawan dito ay hindi na pwedeng maging tao lamang. Oo nga, mahirap i-apply sa simpleng hari. Ang wika ay naging masyadong perpekto.
masyadong sagrado para maging simpleng metapora lang. Inire-report natin ang tensyon na ito hindi para pumili ng panig, kundi para ma-appreciate mo na ang teolohiya ay hindi isang flat na linya. Ito ay isang malalim at madalas magkasalungat na diskurso. Dito talaga magiging sobrang interesante ang lahat dahil kung titingnan natin yung mismong text sa Ezekiel 28 na sinasabi mong masyadong perpekto para sa isang tao, mapapanganga ka talaga sa paglalarawan eh. Pakinggan mo kung paano inilarawan yung nilalang na ito bago siya naging paboritong kontrabida ng sanlibutan. Sige, himayin natin yung paglalarawan. Siya raw yung signet of perfection o ang mismong selyo ang pagiging perpekto. Puno siya ng karunungan at walang kupas ang kanyang kagandahan. Nasa Eden daw siya, ang hardin ng Diyos. At yung damit niya, wala nang mas bongga pa. Punong-puno ng alahas, ano? Oo, binalot siya ng 9 na mamahaling bato. Sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald at carbuncle na lahat ay maingat na nakaukit at nakadisenyo sa purong ginto. At alam mo, hindi lang basta bling o pagpapakitang gila sa mga batong yan. Talaga? Anong ibig sabihin ng mga bato? Kung susuriin natin ang kultura at teolohiya ng sinaunang Middle East, yung 9 na batong nabanggit ay kapareho ng mga batong nakakabit sa breastplate o pectoral ng high priest sa Israel. So hindi siya nagbibihis na parang isang mayamang hari na gusto lang mag-flex ng alahas niya. Ang suot niya ay may koneksyon sa pagiging pare. Mismo, ipinapakita ng mga batong ito na ang nilalang na ito ay may priestly o mediatory role. Siya ay nasa posisyon ng pamumuno sa pagsamba at paglilingkod. Bukod diyan, tinawag siya sa teksto na isang anointed guardian cherub doon sa banal na bundok ng Diyos. Anointed guardian cherub. Para sa tagapakinig natin, kailangan nating burahin yung imahe ng cherub na nakikita natin sa mga Valentine's cards ngayon. Yung mga maliliit na matatabang baby na may maliit na pakpak tapos may hawak na pana. Oo, hindi ganyan ang cherub sa sinaunang panahon. Kung hindi mga cute na baby, paano ba sila inilalarawan noon? Nakakatakot ba? Kung iko-konekta natin ito sa mas malaking larawan sa lumang kultura ng Near East, ang cherub ay inihalin tulad sa isang sphinx o lumilipad na leon na minsan ay may mukha ng hari o iba't ibang hayop. Wow, napakalayo sa baby Cupid. Sila yung mga napakatakot, makapangyarihan at matitipunong nilalang na inilalagay bilang mga rebulto sa labas ng mga sagradong templo para magbantay. Ibig sabihin, ang anghel na ito sa kwento ay ang ultimate security, ang pinakamataas na uri ng tagapagbantay na direktang nasa presensya ng manlilikha. Nasa kanya na ang lahat pala. Oo, yaman, talino, kapangyarihan at ang pinakamataas na estado sa buong nilikha. Parang siya yung pinaka-perfectong CEO ng isang kumpanya na naging cover pa ng lahat ng magazines dahil sa sobrang gwapo at talino. Pero ayon sa teksto, ang mismong perfection na ito ang naging lason niya. Oo, nabaliw siya sa sarili niya. Nabawi siya sa sarili niyang reflection eh. Nakasulat doon sa Ezekiel, naging blameless, so walang bahid nung nyes ang kanyang mga pamamaraan hanggang sa natagpuan ng kasamaan sa loob niya. Hanggang doon na lang yung pagiging blameless niya. At paano nagumpisa yung kasamaan? Dahil raw nagmaka-proud ang puso niya dahil sa sarili niyang kagandahan. Sinira niyang sarili niyang karunungan dahil sa kanyang karangyahan. Ang nakakabighani dito ay kung uunawain natin ito sa mas malaking larawan ng pag-unawa sa kasamaan. Ito ang pinakamahalagang insight mula sa tekstong ito. Ang kasamaan sa universo, ayon sa linyang ito, ay hindi nagmula sa labas. Walang external factor. Wala. Walang tumukso sa kanya, walang masamang impluensya o peer pressure sa paligid niya dahil in the first place, nasa isang perpektong kapaligiran siya. Oo nga, nasa Eden siya eh. Ang kasamaan ay hindi bahagi ng orihinal na disenyo. Nanggaling mismo ito sa loob niya. Sa pamagitan ng kanyang free will o yung tinawag nating autonomous alignment kanina, hinayaan niyang ang tamang pagpapahalaga sa kanyang sariling halaga ay mag-mutate
at maging matinding narsisismo at kayabangan. Ang lalim niyan. Ang kasamaan pala ay pwedeng ipanganak kahit sa pinakamalinis at pinaka-perfectong kwarto kung hahayaan mong mabulag ka sa sarili mo. Mula doon, nagustuhan niya ang sarili niya nang higit sa paggusto niya sa nagbigay sa kanya ng kagandahan. Yan yung pinakaugat ng pride niya. Pero hanggang doon lang ba yun? Paano umabot sa puntong nagkaroon ng giyera? Mayabang lang naman siya, di ba? Paano ito nauwi sa tinatawag nating kosmikong pag-aaklas kung saan tinapon siya pababa at ginawang abo? Dito na papasok yung isa pang reference ng ating document ang Isaiah 14. Oo, kung ang Ezekiel 28 ang nagbigay sa atin ng motibo, yung kayabangan mula sa kagandahan, ang Isaiah 14 naman ang nagbibigay sa atin ng aksyon. Ano yung ginawa niya exactly? Dito tinawag ang nilalang na ito bilang Daystar, Son of Dawn. Kapag isinalin mo ang titulong ito sa Latin, ang lalabas na pangalan ay Lucifer. Ito yung teksto na nagpapakita ng kanyang matinding ambisyon na nakapaloob sa 5 nakakagimbal na I will o gagawin ko. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Isa-isahin natin yung 5 I will na ito. Kasi parang hagdanan ito ng ambisyon na palala ng palala eh. Sige, ano yung una? Una, sabi niya, aakyat ako sa langit. Pangalawa, itataas ko ang aking trono higit sa mga bituin ng Diyos. Pangatlo, uupo ako sa bundok ng kapulungan, sa Zaphon, na sa mitolohiya ay ang sagradong lugar ng pagtitipon ng mga Diyos. Palaki ng palaki yung gusto niya. Oo, tapos pang-apat, aakyat ako sa itaas ng mga ulap. At ang pinakamatindi, yung pang-5, ang climax ng kanyang kabaliwan. Gagawin kong katulad ng Most High ang aking sarili. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa limitasyon ng isang nilikha. Pag-isipan mo yung 5 hakbang na binanggit mo. Hindi lang ito basta paghingi ng promotion o paghiling ng mas magandang pwesto sa opisina. Hindi ba ito parang corporate ladder lang? Hindi. Isa itong psychological escalation. Nagsimula sa pag-akyat ng pwesto, papunta sa pag-angkin ng trono, hanggang sa layunin na burahin ang boundary sa pagitan ng manlilikha at ng nilikha. Gusto niyang maging kapantay. Oo. At ang susi para maintindihan natin ang bigat ng ambisyong ito ay yung salitang Most High. Sa Hebrew, ang salitang ginamit dyan ay Elyon, at sa Aramaic naman ay Elai. Hindi lang ito nangangahulugang magaling o nasa itaas. Anong ibig sabihin talaga niyan? Ang ibig sabihin nito ay ang absolute na pinakamataas sa lahat, ang nag-iisang supremo na may hawak ng otoridad sa buong universo. Wala nang itataas pa dyan. Kaya kung ako ang magtatanong, talaga bang inisip niya na kaya niyang gawin yun? Kahit gaano pa siya katalino? O baka nga dahil sa sobrang talino niya, hindi ba niya nakita yung logical error sa plano niya? Bulag na siya sa pride. Parang isang napakagandang painting na biglang nagkaisip, tapos nagsabing, alam mo, mas magaling ako sa pintor. Ako na ang magpinta sa sarili ko at ako na rin ang magpinta sa buong mundo. Paano na isip ng isang nilikha na kaya niyang patalsikin yung pinagmulan mismo ng kanyang pag-iiral? Iyan ang kabaliwanan ng matinding pride. Binubulag dito kahit ang pinakamataas na uri ng katalinuhan. Naniwala siya sa sarili niyang ilusyon. At hindi lang siya ang naniwala, nagawa niyang kumbinsin yung iba. Oo nga, may kasama pa siya. Ayon sa iba pang teksto tulad ng Matthew 25 verse 41, nahatak niya ang iba pang mga anghel para sumama sa pag-aaklas na ito. Ang problema ay gusto niyang agawin yung admin privileges ng universo. Gusto niyang siya ang sambahin. At imposibleng mangyari iyon. Imposibleng baliktarin ang mismong struktura ng realidad. Kaya ang resulta ay ang ganap na pagkatalo. Sa pagtatapos ng kwento, itinapon siya pababa sa Sheol, ang hukay, o ang kailalamin ng libangan. Mabilis at marahas na pagbagsak. Oo, ginamit din ng teksto ang pahayag ni Jesus sa Luke 10 verse 18 na nakita niya ang pagbagsak ni Satanas mula sa langit na tila isang mabilis na kidlat.
Isang marahas na pagwawakas sa isang perpektong simula. Nakakapanindig balahibo kapag binuo mo yung buong kwento mula doon sa pagiging tagabantay na nababalot ng siyam na sagradong bato hanggang sa pagiging kidlat na mabilis na ibinagsak sa kailaliman dahil lang sa 5 nakakalasong I will. Isang napakalaking trahedya. Pero ikokonekta muli natin ang lahat ng ito pabalik sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. Bakit ba mahalaga sa iyo na malaman ng lahat ng technical na detalyeng ito? Bakit mahalaga ang mga anghel, ang mga hari ng Tyre at Babylon, yung mga bato at ang mga flashback ng mga propeta? Napakahalaga nito dahil binabago nito ang pananaw natin sa kung paano gumagalaw ang kasamaan. Kung ang pinagmulan ng ultimate villain ng kasaysayan ay hindi isang halimaw na pangit, kundi isang nilalang na inilarawan bilang syelyo ng pagiging perfecto, ipinapakita nito sa atin na ang kasamaan ay hindi laging nag-uumpisang nakakatakot. Hindi siya obvious na masama kaagad. Sa katunayan, madalas ang kasamaan ay nagmula sa mga pinakamagagandang bagay, sa mga pinakamatalinong ideya, at sa mga pinakaperpektong sitwasyon na unti-unting nababahiran ng matinding kayabangan at walang hanggang ambisyon. Ang kasamaan, sa pinakaugat nito, ay kaakit-akit. At dahil nakita natin kung paano nag-overlap yung kasaysayan ng tao at ang kalangitan, kung paano ginamit ng Biblia ang kwento ng mga mapang-abusong hari upang ilarawan ng espiritual na pagbagsak, malinaw na ang pattern na ito ay umuulit. Oo, paulit-ulit lang yan. Ang pagbagsak dahil sa pride ay hindi lang nangyari sa mga anghel. Nangyari ito sa mga sinaunang imperyo at patuloy itong nangyayari sa lipunan natin ngayon kahit sa mga sarili nating kwento. Kapag nahuhulog tayo sa ilusyon na kaya nating maging Diyos ng sarili nating mundo, nagiging reflection tayo nung unang pag-aaklas, ang front-loading na pinag-usapan natin kanina. O yung pinipilit yung modernong pananaw? Siguro hindi lang natin ginagawa yun sa pag-aaral ng teolohiya. Ginagawa din natin yun sa mga sarili nating buhay kapag inilalagay natin ang ating sarili sa gitna ng lahat ng bagay. Kaya naman iiwan namin sa iyo ang isang malalim na tanong, isang bagay na pwede mong pagnilayan sa pagpapatuloy ng araw mo. Kung ang pinakamaganda, pinakamatalino at pinakaperpektong nilalang sa kasaysayan na inilagay sa isang ganap na perpektong kapaligiran kung saan wala siyang anumang kakulangan ay nagawang mabulag ng sarili niyang refleksyon at naghangad ng kapangyarihang hindi kanya. Ano ang sinasabi nito sa limitadong pagkatao nating lahat? Napakabigat na tanong yan. Lalo na sa panahon natin ngayon kung saan halos buong araw tayong nakatitig sa mga screen, laging nagpapansin sa social media, humahabol sa mataas na estado, at desperadong minimaintain ang isang perpektong imahe sa mata ng ibang tao. Kung hindi tayo mag-iingat, yung mesmong paghahanap natin ng perpeksyon at paghanga sa sarili, ang siya ring magtutulak sa atin, sa ating sariling pagbagsak. Totoo yan. Isang paalala na hindi lahat ng kumikinang ay mabuti at kung minsan, ang pinakamalaking kalaban ay yung mukhang nakikinig sa atin sa salamin. Hanggang sa muhi nating pagsisid sa mga teksto at pagtuklas sa mga nakatagong kwento ng kasaysayan. Maraming salamat sa pagsama sa aming usapan ngayon.